Ang mga Jewish people o tinatawag na mga Hudyo ay nakatwisamparilakantan kay Abraham na nag-establish ng paniniwala na meron lang iisang Diyos at may likha ng universe. Si Abraham ay nagkaroon ng anak at isa nga rito si Isaac. Sa lahi ni Isaac, dito nagmula ang tribo ng mga Israelita. Nagkaroon ng dalawang anak si Isaac. Ito'y sina Jacob at Esau. Subali apo na ito ni Abraham. Si Jacob ay pinangalanan ng anghel ng Diyos bilang Israel. Sinabi kay Jacob sa Genesis 32 verse 28, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at tao at ikaw ay nagtagumpay." So diyan nagsimula ang pangalan ng Israel. Ito'y namula kay Jacob. Nagkaroon ng 12 anak na lalaki si Israel at ito ang pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Ang 12 tribes of Israel, sila yung tinatawag na mga Israelita sa lumang tipan. Sila yung nagsilbing tatay ng bawat tribo ng Israel. Isa sa 12 anak ni Israel ay si Levi. Sa tribo ni Levi, nagmula ang lahi ni Moses. Nung pinamunahan ni Moses ang pagalis ng mga Israelita sa Egypt para magtungo sa lupang tao ng Diyos, bitbit ni Moses ang 12 tribo na ito. Actually, 40 days lang naman talaga dapat ang travel time patungong Promised Land. Dahil panahireklamo ng mga Israelita, kesyo mas okay pa raw sa Egypt dahil di sila nagugutom at nauuwaw doon. Ang 40 days ay naging 40 years. Imagine, nagpaikot-ikot lang sa ila ang mga Israelita, kaya inabot sila ng 40 years. Ito pa problema, yung Promised Land na binigay sa nila ng Diyos, meron ang natira na ibang tribo. Ito, yung mga Canaanites. Ang lugar kasi ng Canaan ang tinuturing na lupang paho ibinigay ng Diyos sa mga Israel. Siyempre ang argumento ng mga Israelita at that time, amin itong lupa, binigay ng Diyos to sa amin eh. Kaso yung mga natira na doon, ayaw ibigay yung lupain. Siyempre para sa kanila, paano maigiin nyo to bago lang tayo dumating dito na kami natira? So matindi-tinding digmaan ang nangyari bago mapunta sa mga Israelita ang buong lupain. Sino ba ang mga Canaanites? Ang mga Canaanites na una nang nakatira sa Promised Land, sila yung lahi na pinagmulan ni Canaan. Si Canaan ay apo ni Noah Hayam. Nagsimulang mauupan ng mga Israelita ang lupain nung nasakop na nila ito sa pangunguna ni Joshua. Hinati-hati ang bawat lupain at pinukupan ng bawat tribo ng Israel. Dumating yung panahon na nagtalaga ng hari ang mga Israelita. At ito nga si Haring Saul na mula sa Levi o tribo ni Benjamin. Pero kalaunan pinalitan ito ni Haring David na mula sa tribo ni Judah. Tinawang capital ni Haring David ang Jerusalem. Dumating ang panahon ng kanyang anak na si Haring Solomon ay nagtayo rito ng templo na nilaan para sa Diyos. Ito ay tinatawag na First Temple. Sa panahon ng anak ni Haring Solomon na si Haring Rehoboam, nahati sa dalawang Israel. Si Haring Rehoboam ang namuno sa Southern Kingdom na tinawag na Kingdom of Judah. Habang sa Northern Kingdom naman, tinawag itong Kingdom of Israel sa pamumuno ni Haring Jeroboam. Ang Kingdom of Israel ay kinabibilangan ng 10 tribes, habang 2 tribo naman ang nasa South. Ito yung tribo ng Judah at Benjamin. Bagamat nasa teritoryo ng Benjamin ang Jerusalem, tinuturing pa rin itong sahop ng Judah. Lumipas ang panahon, iba't iba ang naging hari sa Northern Kingdom. Ganon din sa South. Dumating yung panahon na namayagpag ang Assyrian Empire at sinahog nito ang buong Middle East. Kasama sa nasahop ang buong Northern Kingdom ng Israel. Sa madaling salita, ang 10 tribes ay na-wipe out sa kasaysayan at nabura sa mapa. Mula noon, hindi na ito na-twist pa. Kaya ang 10 tribo sa North ay tinaguriang the Lost Tribes of Israel. Taning ang Kingdom of Judah na lamang ang natira at hindi talaga ito nagpatalo at nagpatinid sa malaking imperyo ng Assyrian. Take note, ang Kingdom of Judah ay kinabibilangan lang ng 2 tribo. Ito nga yung Benjamin at Judah.
Matagal na muno ang Assyrian Empire hanggang sa dumating ang panahon na lumakas ang Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar at pinabagsak nito ang Assyrian Empire. Ang Babylonia ay ang kilala na natin ngayon na bansang Iraq. Sa pagkakataon nito, ang natitirang kaharian ng Juda ay bumagsak na rin sa kamay ng Babylonian Empire, kasamang winasak ang Jerusalem at pinabagsak ang templong nakatayo rito. Ito yung templo na itinayo ni Haring Solomon. Ang Kingdom of Judah ay tuluyang nabura sa mapa at nagwatak-watak ang tribo ni Judah sa iba't ibang bahagi ng lugar na sakop ng Babylonian Empire. Dito, tuluyan ang nabura sa mapa ang lupain ng mga Israelita. Dumating ang panahon, sumibol naman ang Persia. Nanalasa naman ito sa pamumunan ni King Cyrus the Great. Lumawak ang imperyo at pinabagsak nito ang Babylonian Empire. Naglabas ng kautusan ng Haring Cyrus na ang lahat ng mga Hudyo ay maaari nang bumalik sa kanilang lupain. Take note, Hudyo na ang tinutukoy natin dito dahil sila yung mga nagmula sa tribo ng Kingdom of Judah dahil nagkawatak-watak lang tayo sa ginawa ng Babylonia. Ibig sabihin, ang mga Hudyo ay nagmula lamang sa isang tribo ng mga Israelita. Itong ang tribo ni Judah, na pang-apat na anak ni Jacob o Israel. Kaya sa panahon natin ngayon, ang reliyon nila ay tinatawag na Judaism at ang tao sa kanila ay mga Jews o mga Hudyo dahil galing nga ito sa tribes of Judah. So nakabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain at simbuang itayong muli ang Jerusalem. Ang dating kaharian ng Judah ay tinawag na may Judea. Bagamat nakabalik sila sa lupain, itinuturing pa rin ito na lupain ng Persia. Matapos ang malaking pananahon ng imperyo ng Persia, ito naman ang Greece sa pangunguna ni Alexander the Great. Pinabagsak naman ito ang Assyrian Empire at kasamang sinakop ang Jerusalem. Paglipas ng panahon, lumakas naman ang Roma at ito naman ang nanalasa at nanakop. Medyo mas malaki ang nasahog ng Roman Empire kumpara sa mga nahon ng imperyo.